Naisipan mo na rin bang magplano na mag-abroad? Karamihan sa atin ito talaga ang plano kasi alam naman natin na sobrang layo ang agwat ng kinikita sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas. Pero alam nyo ba ito mga kapatid, na hindi pala ang dolyar ang pinakamalaking pera sa mundo? Oo, tama ang narinig mo. Dahil ang US dollar, naakala natin ang hari ng lahat ng pera ay nasa pangsyam lamang sa listahan kapag ipinagpalit natin ito sa Philippine pesos. Talakayin natin ang mga listahan ng pinakamalalakas na pera sa buong mundo. Sa ika-10 pwesto, ang bansang Australia at ang tawag sa pera nila ang Australian dollar o AUD. Ang isang AUD ay katumbas lamang ng 41 pesos. Ang bansang ito ay kilala sa malawak na kalupaan, maraming likas na yaman at sila ang pangunahing exporter sa mundo ng bakal, natural na gas at gold. At matatag na ekonomiya sa rehiyon ng Oceania. Kahit hindi ito pumapasok sa pinakamataas na halaga sa pera, patuloy pa ring isa sa mga pinakatinitiwalaang currency dahil sa katatagan ng gobyerno at bangko sentral nito. At ang pangsyam sa ating listahan ay walang iba kundi ang US dollar, kilala sa nakasanayang pangalan na dollar. Pero bakit pangsyam na lang ang pinakaginagamit na pera sa buong mundo? Ang perang gumagalaw sa halos lahat ng transaksyon, langis, ginto, kalakalan, mula Tokyo hanggang New York, hanggang dito sa Maynila. Simple lang ang dahilan, pero madalas nakakalimutan. Iba ang pinaka-ginagamit. Sa pinakamakapangyarihan at bigat na halaga ng pera, iba ang laban dito. Ang isa, tungkol sa dami. Ang isa, tungkol sa pabigatan ng halaga. At sa laban ng bigat, dito natatalo ang US dollar, ito naman ang pangwalo. Sumunod ang pera ng 26 na bansa sa Europa at ang pangalan ng pera nila ay euro. Ang isang euro kapag pinalitan sa Pilipinas ay 72 pesos. Ang euro ay isa lamang itong pinakabata sa mundo ng pera. 26 years pa lamang ang pera na ito mula nang ipinanganak noong 1999. Pero dahil sinuportahan ito ng hindi mo akalaing 26 na mga bansa sa Europa, ito ang buong kalakasan ng European Union. Mabilis itong umakyat at hindi na bumaba. Numero 7. At dito nagsisimula ang mga pera na tinatawag nilang safe haven. Kung sa madaling salita, safe ang pera mo dito. Ito ay ang bansang Switzerland at ang tawag sa pera nila ay Swiss franc. Ang isang Swiss franc ay 77 pesos dito sa Pilipinas. Ibig sabihin ng safe haven. Wow! Tuwing may kaguluhan sa ekonomiya sa buong mundo, dito dumadagsa ang pera ng mga milyonaryo o bilyonaryo sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil ang Swiss National Bank nila ay kilala sa konserbatibong pamamahala sa pananalapi, kaya hindi basta-basta bumabagsak ang halaga ng piso nila. Dahil dito, tuwing may krisis o kaguluhan sa ibang bansa, dito dumadagsa ang mga mayayamang tao bilang ligtas na kanlungan para sa kanilang salapi. Kaya tumataas ang demand at halaga ng Swiss franc kasi sa Switzerland, walang basag, walang gulo. Kaya naman, mataas at matatag ang tiwala ng mga tao dito. At dito papasok ang pang-anim sa ating listahan, isang pera na malamang hindi mo pa narinig. Ang Cayman Islands dollar o kilala sa tawag na KYD. Ang isang KYD ay 74 pesos kung sa Pilipinas. Isa lang itong maliit na isla sa Caribbean, pero isa sa pinakasikat na lugar sa buong mundo kung saan itinatago ng malalaking kumpanya ang kanilang bilyon-bilyong pondo. Maliit ang teritoryo, pero malaki, sobrang laki ang kapangyarihan ng pera nito. Kung ikaw ay isang construction worker sa Cayman Island, ang minimum na sahod doon ay 2,500 sa isang buwan na nagkakahalaga dito sa Pilipinas ng 150,000 pesos kada buwan. Ang panglima, ang British Pound Sterling, ang pera ng United Kingdom o kilala sa tawag na GBP. Ang isang GBP ay katumbas ng 84 pesos. Bakit makapangyarihan ang pera ng United Kingdom? Kasi mahigit 1,000 taon na itong ginagamit. Isa sa pinakamatandang pera sa buong mundo, pinakaginagalang na pera sa kasaysayan ng tao. Sinusuportahan ito ng England, Scotland, Wales at Northern Ireland. Mga makapangyarihang bansa. Kaya't kahit ilang siglo na, hindi pa rin ito nawawalan ng korona pagdating sa usapin ng pinakamalalakas na pera. 4 na lang ang natitira. At papasok na tayo sa gitnang silangan. Ang bansang Jordan at ang Jordanian dinar. Isang Jordanian dinar ay 87 pesos dito sa Pilipinas. Bansa ito na pinamumunuan ng isang hari. Tahanan ng Petra, isa sa bagong 7 kababalaghan ng mundo na dinarayo ng milyon-milyong turista taon-taon. Pero hindi lang turismo ang lakas nila.
Ang maingat na pamamahala ng Central Bank of Jordan ang dahilan kung bakit hindi humihina ang kanilang pera kahit sa gitna ng kaguluhan sa buong rehiyon. At ang minimum wage dito ay miit lang nagkakahalaga ng 290 JOD o 25,000 pesos kada buwan. Tatlo na lang mga kaibigan at papatindi na ang laban. Ang pangatlong pwesto ay ang bansang Oman. Ang isang Omani Rial ay nagkakahalaga ng 160 pesos. Grabe ang laki nun. Ang Oman, bansang may magagandang disyerto at baybaying dagat, ay kilala rin sa disiplina nito. Limitado at kontrolado ang dami ng perang inilalabas ng gobyerno. Kaya naman, hindi ito basta-bastang bumababa ng halaga kahit kailan. At ang minimum wage sa Oman ay 325 Omani Rial o katumbas ng 53,000 pesos kada buwan. Ikalawa na lang. At halos andyan na tayo sa numero 1. Pangalawa ay ang Bahrain. Ang isang Bahraini dinar ay 164 pesos. Isang maliit na islang bansa lamang sa Persian Gulf. Mas maliit pa sa maraming lalawigan natin dito sa Pilipinas. Pero huwag kang magpaninlang sa laki. Ang Bahrain ay isa sa mga unang bansa sa rehiyon na tumuklas ng langis. Kaya naman ganito na lang kalakas ang pera nila sa pandaigdigang palitan ng pera. Pero sa halip na umasa lang dito habang buhay, naghanda sila. Habang unti-unting naubos ang langis nila, dahan-dahan nilang binuo ang isa sa pinakasari-saring ekonomiya sa buong gitnang silangan. Sentro ng pagbabangko, pananalapi at internasyonal na negosyo, dinadayong iyon ng mga bangko at kumpanyang pandaigdigan dahil sa katatagan at bukas na patakaran nila. Kaya habang umaasa pa rin ang ibang bansa sa lupa nila na unti-unting nauubusan na ng langgis, umaasa na ang Bahrain sa talino nila. Ito ang dahilan kung bakit halos hindi na sila natatalo. At ang minimum wage ng Bahrain ay 300 o 50,000 pesos kada buwan dito sa Pilipinas. Minimum wage lang ito ha, sweldo pa lang ito ng mga normal na empleyado pero sobrang laki na, maliban sa isa. Ang bansang susunod nating pag-uusapan, ang tunay na numero 1. At ngayon na ang oras na hihintay ninyo, ang numero 1, ang pinakamalakas na pera sa buong mundo. Walang iba kundi ang bansang Kuwait o Kuwaiti Dinar. Wow. Ang isang Kuwaiti Dinar ay nakakahalaga lang naman ng 200 pesos. Isipin mo, isang piraso ng pera nila kasing halaga na ng 4 na kilo ng bigas dito sa Pilipinas. Wow. Isipin mo kung sumasahod ka sa Kuwait ng 1,000 kada buwan, pagdating sa Pilipinas ay ang halaga nito tumataginting lang naman na 200,000 pesos kada buwan. Napakaswerte naman kung tayo ay nagtatrabaho sa Kuwait. Kaya pala maraming OFW na mga Pilipino sa bansang Kuwait kasi napakalaki ng pera nila doon pagdating dito sa Pilipinas. Simula ito ang tunay na hari ng pera at hindi ang US dollar.